yung ganyan ba, yung mga ganyang utterances, should the context of the person uttering them be considered as well? Kasi I remember nung bagong presidente siya, I myself spoke with people from Davao. Ang context nila dyan, hindi ganyan lang talaga magsalita yan. Ganyan lang daw yung bunganga niyan, di ba? I mean, can that be used as an excuse to avoid prosecution here? Baka hindi po naman, because kunyari ikaw, Christian, hindi mo ako kilala. Kunyari. At ako'y sinabi ko sa iyo, Christian, papatayin kita. Anong impact yun sa iyo? Papatayin niyo ako. Oh, tinethreaten kita, hindi ba? Papatayin kita. Oh. So, anong ibig mo sabihin nun? Nagbibiro lang ako? Nanguhula ka ba sa akin kung magbibiro ako? Hindi. So I shouldn't take that chance dahil hindi naman tayo magkakilala at, di ba? To begin with. Oh. So, in other words, you take what had been uttered. Hindi mo manghuhula kung anong ibig sabihin niya. So denotation yan. Konteksto, denotative talaga. Oo. Kaya kaya lalo na sa konteksto na may ine-expose ang party list congresswoman, di ba? Ito po kanina, na-monitor ko yung interview sa ANC ni Attorney Harry Roque, yung abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga binabanggit siya dahil natanong siya regarding this. Sabi niya, you have to be in a position to carry it out. I mean, yung supposed threat. Tapos sabi niya, for it to be effectively, kasi ang pinag-uusapan doon, does it fall under free speech? Sabi niya, there should be a clear and present danger. Sabi niya, mere utterances themselves shouldn't be criminal. There should be an ability to carry it out. Sabi niya, I don't know if a 78-year-old former president is in a position to carry that out. And then he also mentioned yung political context na may ongoing conflict with the communist rebels. Ano pong basa niyo ron? Is that a valid excuse or reason? Hindi po yata sakop ng mga apat na elementong binigay ko po sa inyo yon. Binibigyan niya ng narrative ang kanyang depensa. Baka hindi po kasama sa elemento yon. Ito lang po ang basic elements na titingnan ng piskalya para magsabi siya na meron na-commit na krimen, na grave threat. Huwag na natin pa ikut-ikutin pa kung ano pang ibig sabihin. Ito lang po ang elemento. So hindi pwedeng idahilan na 78 years old na yan. Wala namang capability para talagang patayin si Franz Castro. Hindi yun hindi yun valid. Hindi po valid yata yung depensang yan. Hindi po valid yun. Pag-usapan natin gaano ka-importante itong kasong ito. I mean, dahil syempre, kayong abogado nung nagrereklamo rito, how important is it for you to make sure that the person who uttered those supposed threats would be held accountable? In short, gaano ka-importanteng makapanagot itong nagbitaw ng mga pananakot na ito, according to you? Well, maganda pong ehemplo ito kahit na kung saan man mapunta itong kasong to because hindi mapapamamarisan. Kasi dati-dati nung presidente pa siya, marami siyang sinasabi na pinagtatawanan lang at sinasabi joke lang. Ngayon, wala na po siyang immunity, gawa na hindi na po siya presidente, mag-iingat na tayo. Lahat ng taong Pilipino dapat mag-iingat na sa kanilang utterances para hindi naman sila kumocommit ng crime, kung meron man silang kinomit. So in other words, kahit ating mga kabataan at bagong ang ating future generations, dapat makita nila na magandang modelo ang sinasabi ng kanilang mga liderato or even the statesmen or even the people who are already no longer in power. So dapat makita nila na may magandang halimbawa. At ito ang aming and of course, we would like to find out, given the formidable opposition that we will be encountering, we want to find out how effective or ineffective judicial or prosecutorial system is in our country. And that's why I said in one of the press releases, I said that the reason why the Filipino people are not very confident about the way things are going, and they have to go to the ICC, for example, the International Court of Criminal Court, is because there is a perception that they cannot get or they cannot get justice. Lahat nga ng mga binaril at pinatay ng mga drug-related matters before,
kalong-kalong ng kanilang mga ina. Ano ang kanilang sinisigaw? Gusto po namin magkaroon ng hustisya. Okay? Lahat 'yun. Parang lapyata. Nag-iiyakan ng mga nanay at gusto raw nila ng hustisya. Kaya dapat bigyan natin ng hustisya at accountability ngayon. Pakita natin sa ating madlang bayan na dapat mapakita na meron nangyayari kung merong krimen na naganap. At ang mangyayari ay dapat ayon sulod sa rule of law at rule-based ang ating proceedings. Nabanggit niyo po kasi ICC. Hindi naman kaya magamit naman itong kasong ito as an excuse na, teka, hindi na kailangan ng ICC kasi gumagana yung justice system dito. Kasi dating Pangulo, dahil wala ng immunity, eto, tingnan nyo, pwede na sampahan ng reklamo. And the more Although reason, magkaiba naman ang pinag-uusapan dito, di ba? Magkaiba. Kasi sinusubok na mapanagot siya doon sa mga napatay o pinatay sa ilalim ng kanyang pamamahala sa drug war. Pero ito, grave threat. Paano Iba niyo po po ito. sasagutin yan? Iba po ito because this is actually a personal commission allegedly of the crime of grave threat under our law, Revised Penal Code, Article 282. Yung pang nagpunta na sa ICC, dati na po nangyari yan eh. As part of the investigation of the ICC. And therefore, these should be taken in different light and in different set of procedures and evaluation. Pero the underlying or the underpinning principle here is a test of the judicial and prosecutorial system. Gaanong ka-epektibo o hindi ka-epektibo ang judicial or prosecutorial system. Pag may nakita tayong dito na umuubra naman, pwede natin pakita sa ICC, umuubra naman. Pero iba ito. Iba itong kasong to.